Ito yung balita ngayon, oh. Libeste to file libel case versus PCO Jose Castro. Libeste said the case stems from allegations that he sold a company holding a government franchise, which he disputes. Kaya siya magpapapress con mga kababayan ngayon. Nagkandalit-silitsi yung buhay ni Leandro. Para sabi nga natin, para siyang si Kiko Barsaga. Hindi kasi na-advise ng a House lawmaker solar business over alleged franchise violations, while the DOE slaps 24 billion in penalties for stalled contracts, with political ties stretching back to the previous administration ni Digong and a mother who is also a lawmaker. The stakes are high, sabi po sa report ng Billionaire News Channel. Yan ang kinasangkutan mga kababayan ni Leandro Libiste. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan, si Dante Maravillas. May pa-press con daw ngayon si Ananda Nepo Baby, si Congressman, DDS Congressman Leandro Libiste, isa ding congressman mga kababayan na gumawa ng sarili din niyang trouble sa buhay. Tulad ni Kiko Barsaga, I want problem. Sabi ni Ping Lacson, kinausap daw siya ni Loren Ligarda seeking advice tungkol kay Leandro Libiste sa kanyang anak. Kinumpirma ni Batangas Representative Leandro Libiste na iniling niyang makipagkita kay Senator Ping Lacson para humingi daw ng advice dito sa kanyang mga kinasangkutang kontrobersy. Yan kasi wala ka sanang problema, uri ng gawain. Pabida ka kasi, nagkanda litsi-litsi yung buhay. Ngayon ang sabi, magpapapress con itong si Leandro Libiste kasi magpa-file daw ng kasong libel laban kay Jose Castro. Ito yung balita ngayon, oh. Libiste to file libel case versus PCO Jose Castro. Libiste said the case stems from allegations that he sold a company holding a government franchise, which he disputes. Kaya siya magpapapress con mga kababayan ngayon. Nagkandalit-silitsi yung buhay ni Leandro. Para sabi nga natin, para siyang si Kiko Barsaga. Hindi kasi na-advise ng maayos. O ngayon, patong na problema yung pinasok niya eh. Yan sabi niya rito sa report ng GMA. Batangas 1st District Representative Leandro Libiste nasa Balayan Regional Trial Court sa Batangas para magsampa ng reklamong libel laban kay Palace Press Officer Yusek Attorney Claire Castro dahil sa umano'y libelous statements nito laban sa congressman. Hindi ko po bininta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na bininta ko. Ang bininta kong kumpanya ay walang prangkisa. Hindi ko nais masaktan si Jose Claire Castro. Kailangan ko lang po dipinsa ng aking pangalan. Patong-patong ng problema ang kinakarap ni Libiste ngayon. Iniimbestiga na siya ng ombudsman dahil po dito sa alleged issue sa kanyang pagbibenta po ng company na dinideny niya. Hindi man daw niya ibininta. Yan. The ombudsman flags a House lawmaker solar business over alleged franchise violations, while the DOE slaps 24 billion in penalties for stalled contracts, with political ties stretching back to the previous administration ni Digong and a mother who is also a lawmaker. The stakes are high, sabi po sa report ng Billionaire News Channel. Yan ang kinasangkutan mga kababayan ni Leandro Libiste. Kaya nagsik na ng advice mga kababayan si Leandro Libiste o si Loren mismo kay Ping Lacson na doon sa Cabral Files na sinasabi mga kababayan ni Libiste dahil daw sa Cabral Files at pag-iingay niya kaya siya na nasangkot dito na pag-initan yung kanyang company. Pinag-isipan mo sana before kang dumaldal ng dumaldal at bumatikos ng bumatikos, dapat malinis ka. Kasi pag hindi ka rin malinis, malamang sa malamang, ang ginagawa mo, humuhukay ka ng sarili mong libingan. E nangyari dito mga kababayan kay DDS Congressman Leandro Libiste. Tama ito mga reactions po. Sabi ni Blaise Aliscano,
bago ka magpasikat, siguraduhin mong walang maibabalik sa'yo. Iyakin pala naman. Ngayon, sabi po ni DOA Secretary Garin, ito ang niyang Liviste contract cancellation not linked to Cabral files. Liviste in a statement said he had been receiving warnings since September daw, allegedly because of his efforts to obtain flood control related files from former Yusek Catalina Cabral. Pero sabi po ni Garin, that the DOE had no involvement in the flood control probe and was in fact hesitant to cancel the contract because of the Cabral files, adding baka madali yung DOE. DOE might be implicated. Baka niya pagdudahan, related nga sa Cabral tulad ng pinapalabas ngayon ni Liviste na pinapalabas niya, iniipit siya ng gobyerno dahil sa kanyang mga sinasabi, ini-expose tungkol nga sa Cabral files. Pero sabi ni Garin, yung Department of Energy niya has been canceling Liviste's contract since 2019 pa. And 2022, we've been canceling his contract ever since. DOE has been trying to distance itself from all this because we have to protect our investors and the integrity of the industry, sabi ni Garin. The DOE has terminated a total of 17,000 megawatts of renewable service contracts from Solar Philippines, imposing 24 billion penalty because of the company failed to meet the agreed upon power production. So walaan niyang koneksyon kasi matagal na to. Matagal nang remis sa kanyang obligation ang kumpanyang pag-ari ni Liviste. 2019 pa niya, ina-cancel na namin kasi hindi niya na i-deliver yung nasa kontrata. So paano niyang konektado sa Cabral files? Last year pa lang po ang issue sa Cabral files. Kailan ba? October or September yata yon. Yung inagaw ni Risahang kinuha yung Cabral files ni Liviste kay Jose Cabral. So malabo na may connection sa Cabral files. 2019 pa pala. Wala pa sa posisyon yung ating Pangulong Bongbong. 2019 and 2022. Sinabigyan siya ng franchise. Binigyan siya ng franchise sa panahon ni Digong. Kaya sabi ni Garin, we are regulators and we need to discipline our investors. Now, just because there's a sitting congressman as one of our investors, does not mean we exempt him from the general rules, sabi po ni Garin. So malabo po yung akusasyon ni Liviste konektado sa Cabral files. O ito siya ngayon, nag-file siya ng libel case. Si Topacio na naman po, ang abogado niya pala. Lahat ng mga inahawakan na kaso ni Topacio, tulad po ni Kibuloy, ni Pukis, sabi ni Atty. Garrido, kay Pukis, kaya ka nga niya na pusasan kasi you have Atty. Topacio as your lawyer. Sabi Atty. Garrido, Topacio na naman po yung abogado ni Liviste. Sa bagay, isang tropa sila DDS lawyer ito pong si Topacio. Kaya DDS congressman itong si Liviste. Di si Topacio ang tumayo, mga kababayan na abogado. Kinasuhan ng libel, mga kababayan, si Jose Castro. Ito po yung interview kay Liviste sa pag-file niya ng kaso. Trial court para mag-file ng kaso laban kay ECO Undersecretary Claire Castro dahil sa kanyang liability statements tungkol sa aking solar business. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. At hindi ko rin pong nais na masaktan si Yusek Claire Castro. Ngunit kailangan ko lang pong depensahan ang aking pangalan dahil ilang vlog na po siya tungkol sa akin at ayon po sa advice ng aking lawyer. Maraming salamat po kay Atty. Topacio sa Naging napakarami pong grounds to file a case on Yusek Claire Castro for libel at based on the advice po of Atty. Topacio, pagpapalanuhin natin pa po ang iba pang mga legal na hakbang in response to all of these libel statements. Pero ang pangunahing pakay ko po ay
depensahan ang aking pangalan at gusto kong linawin sa inyong lahat, wala akong binentang prangkisa. Wala daw siyang binintang franchise. Sabi po ni Atty. Garrido po. So, what's now the difference between Leandro Leviste and Edwin Garjula? Si Congressman Garjula, yung nasabit po sa flood control scandal, lumalabas niya. Parang yung the pot calling the kettle black. Parehas maitim, pero sabi ng isa, ang itim mo niya. Pero siya nagsasabing maitim, maitim rin. Yan ang sabi dito sa post ni Atty. Wilfredo Garrido. Edwin Garjula is accused of rigging DPWH biddings and delivering ghost and substandard flood control projects. Si Leandro Leviste niya is accused of cornering the DOE's green energy auction and delivering almost nothing while pocketing 34 billion pesos. Garjula used bribery in SOP to earn his billions. Leviste flipped a portion of his green energy contracts in favor of Espinec, whose shares be sold to Manny Pangilinan's MGen to earn his billions. Ghost flood control projects versus ghost solar energy project. Kaya siya po, pinagmumulta mga kababayan ng DOE, tinampal po ng fine na 24 billion pesos. Sabi nga natin, labas niyan, bankrupt, naging bilyonaryo siya, biglang naging bilyonaryo sa pagbibenta ng kanyang solar company. Pero ang sabi niya, hindi man niya yun yung may franchise. Nag-file ng kaso, nilibel mga kababayan si Jose Castro. So sinampal siya ng multa kasi nag-fail siyang ma-deliver yung service contracts sa Ghost Solar Energy Project. Sabi ni Atty. Garrido. So sabi niya sa kanyang post, in terms niya of damage to Filipino people, Edwin Garjula shortchanged the taxpayers out of 38 billion pesos, while Leandro Leviste cheated taxpayers out of savings they would have earned from the projected lowering of electricity prices from 5 pesos per kilowatt to 2 pesos per kilowatt had he delivered 11,427 megawatts of green energy contracts that he abandoned. Ang pagkakaiba lang niya is that Edwin Garjula's method was crude and brazen, while Leviste's was subtle and sophisticated, ultimately traceable to his mother's wiles and guile. In sum, Leandro Leviste caused far more damage niya to the Filipino people because 11,427 megawatts that he failed to deliver is more than half of the country's peak electricity demand of 20,000 megawatts in 2025. So sabi ni Atty. Garjula, so why is Leandro Leviste running after Edwin Garjula? Ay, Atty. Wilfredo Garrido, baka tampaan ka rin ang libel ni Congressman Leviste, sulsula ni Atty. Topacio, kasi in-advisean daw siya ni Atty. Topacio, kaya pinailan niya si Jose Castro ng libel. Malamang ganon din ang abutin po ninyo, Atty. Garrido. Sa bagay, abogado ka man tulad ni Jose Castro. Ayos lang yan. Ayan po mga kababayan, ang sabi ni Atty. Garrido na parang si Leviste po, yung tinatawag na the pot calling the kettle black. Sabi ng pot, sa kasirola, ang itimoan niya. Pero siya na nagsasabing ang itim mo, maitim din. Hindi niya nakikita yung kanyang kulay na maitim. Ang nakikita niyang kulay na maitim, yung kaharap niya na kettle. Yan mga kababayan, kalagayan ni Congressman Leviste. Ayan man lang po, baka madamay tayo. Hindi po ako, hindi ako nagsabi niya, Poncio Pilato tayo. Ang nagsabi niyan si Atty. Garrido, baka makaso din tayong tayo. Hindi ba? Nagbasa lang po ako ng post. Wala akong kinalaman sa opinion niya. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties.
O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.